mga ka-farm lahat, ayan, so today new property po tayo ulit. Ang location po nito is Tagkawan, Quezon, and then ang sukat po ng property is 6 hectare po ano. So bali mga ka-farm lahat, may distance lang po ito sa Barangay Road na almost 50 meters lang po ano. Ayan, so mula doon sa may motor na yon. Ayan mga ka-farm lahat, bali Barangay Road po ito na sa ngayon is ongoing naman po yung pag-develop. Ayan, kung makikita nyo rin may tambak na, and then may nadaanan po tayo kanina doon na heavy equipment at materialis po ano para sa kalsada mga ka-farmlat. Ayan, so yun mga ka-farmlat, bali babaybayin po natin yung right of way nya from Barangay Road ano. So ito po yung Barangay Road mga ka-farmlat, cemented po yan. Bali mga ka-farmlat, cemented naman na po yan from National Highway. So may distance lang po ito from National Highway na almost 8 to 10 minutes po ano. So ang kagandahan dito mga ka-farmlat, cemented na po yung dadaanan natin, and then pasok po ang ano, 4 wheels abot dito sa property mga ka-farmlat. Ayan, so bali ito po yung right of way nya. Ayan, so yun mga ka-farmlat, mula dun sa Barangay Road, abot dyan lang po sa may motor na yan. So possible 50 meters lang po ito distance nya ano. So bali ito po yung right of way nya na 3 meters mga ka-farmlat. And then yung po nakikita mong nyuga na yan, so yun na po yung property. Ayan, so tara, bali ito po yung boundaries nya, itong part na to. So yan pong madamo na yan, yan po yung boundaries nya no. So itong malinis ito mga ka-farmlat sa ibang property, and then yung likod nya, yan na po yung binebenta. Ayan, so positive locator natin, laging positive eh. Yung positive ba yan no? So yan, bali mga ka-farmlat, so ito po yung nyugan nya mga ka-farmlat, halos takaran pa lang ano. Ayan, napakaganda po ng property na to. Yan, mamaya estimate natin kung ilang percent ba yung plot land nya. So yun, takaran po ito, nyugan. Tapos so, konting linis lang itong mga ka-farmlat. Bali malinis naman po yung property ano. So konting linis lang itong mga ka-farmlat. Kahit di mo nalinisan, alagaan lang natin ang hayop. Pwede tayo mag-alaga din ng baka, kambing. Ayan, so babakuran lang po natin yung property para kahit alipasan mo yung hayop ay hindi liliban sa kabilang property mga ka-farmlat. So 90%. Plot lang pala to ano. So 90% mga ka-farmlat, plot lang po yung property. And then aside sa puno ng nyog, meron po siyang puno ng mangga. Ayan, so anong puno to tol? Hindi prutas yun ano. Antipolo. So yan, mangga pa rin. Ayan, medyo madilim lang po yung viewing natin kasi ano bang oras na? 4 PM na yata? 5? Magpa-5 na. Magpa-5 na. So ayan, hinabot na tayo ng 4 PM sa tripping mga ka-farmlat. Ganda no? Flat na flat. Almost 90% flat lang po ito mga ka-farmlat. And then ang good thing dun mga ka-farmlat, if malinis natin yan, so overlooking view po dito sa part na to. Kaya pwede tayo magtayo ng rest house, kubo, rest house, bahay, pwede rin mga ka-farmlat. Kasi pasok naman po ang 4 wheels sa property ano. So yun ang good thing dito mga ka-farmlat, malapit lang po ito sa newly TR5 project, yung newly bypass road po ng Manila, Bicol ano. So almost 30 minutes lang to no, from bypass road. 30 minutes? Oo, kasi 10 minutes palabas. So wala naman. Wala, mga 15. Mga ganun. 15 minutes from bypass road ano. So napakalapit. Yun, ganda ng nyug dito mga ka-farmlat, halos takaran lang. Ayan, bali ka-harvest lang po nila. Kaya kung mapapansin nyo, halos wala pa kasi nung bunga ano. Ayan, wala na sila dyan sa dulo. Overlooking dun ano. Ayan mga ka-farmlat, kung mahilig ka mag-farming, pwede tayong magtanim or mag-alaga ng hayop. Yes, power, almost 90% flat land po yung property mga ka-farmlat. Ayan, malinis naman po ito. So konti lang yung damo niya, mabilis lang po linisin yan. Ayan, so maglinis, walang problema. May contact po tayo. Yung overlooking dun sa part na yan. Ganda, linis. Ayan, kung mahilig ka sa farming mga ka-farmlat, and then pwede po tayo mag-alaga ng livestock ano. Baka, kambing, pre-range chicken mga ka-farmlat, yung manok na nangingitlog, pwede ano. So punta na natin overlooking na part.
Sa baboy mga ka-farmlat, pwede tayong mag-alaga at least 50 to 100 heads po. If 100 heads up, need na po natin ng suning permit. Oo. Yan ang kagandahan mga ka-farmlat sa Tagkawayan. Aside sa retirement plan, for investment na rin. Kahit medyo mataas yung property, wala ka pong lugi dito. Kasi yearly, nagtataas po ang property. Kahit nabili mo ng mataas, so nahabol naman po ang presyo niyan. Tulad ngayon mga ka-farmlat, so dati po ang zonal value ng Tagkawayan is 68 pesos lang. Na ngayon is nagwa 105 na po. Or 155 per square meter. So ito mga ka-farmlat, hindi natin sakop to. So ito lang yung boundaries niya. Itong walang tanim na to, so sa ibang property na yan, bali pinakita ko lang po yung view niya. Ayan, so kulang lang sa linis. Ayan, abot dito lang po tayo sa part na to. So ito lang yung bakod niya. Ayan. Abot dito lang sa atin mga ka-farmlat. And then yung malinis na yan, hindi niya sa atin yan. So ito yung may tanim. Ito yung sa atin. Ayan. Ganda. So ulitin ko mga ka-farmlat, 6 hectare po ito. And then ang details niya is 8 to 10 minutes to National Highway. And then from National Highway, magdadrive po tayo ng almost 20 minutes to town proper po. And Macdo Tagkawayan mga ka-farmlat. Ayan. Ganda. Kung 90% mga ka-farmlat, lahat lang po yung property. And mga ka-farmlat, kung naghahanap ka ng best property, isa po ito sa may recommend ko. Yun lang po, medyo may presyo na siya. So yun, nabanggit ko naman kayo ng mga ka-farmlat na nag-update ngayon ng zonal value ng Tagkawayan na kahit dito tabing kalsada is nagwa 1M na po per hectare. Ayan. So maganda naman po yung property kung sa maganda. Ayan, kulang lang sa linis. Pero platted po ito. And then ang good thing sa kanya, malapit siya sa barangay road. And then pasok po ang 4 wheels sa property if ever develop. So yun mga ka-farmlat, if interested ka, i-message lang po sa Viber, WhatsApp. So sasagot naman po tayo.